Okay, so dito i-demonstrate natin paano yung proper way to implement yung Istron meter SDM630 MCT para sa low voltage grid delta or open delta. So for example dito, no, meron na tayo nakikitang parang may mali. And then yung neutral reference natin meron na agad na current readings na wala pa naman tayong reference load per phase. So wala tayong load. Yan. And then dito rin sa Istron meter, kinagandahan, makikita natin dito yung total harmonic distortion sa voltage at total harmonic distortion sa current per phase. So anyway, start natin yung pag-configure. Dito sa letter E, pinaka-bottom, pansinin lang natin, merong cursor dito or parang left arrow, up, down, tsaka right. Magagamit natin yan para sa configuration settings. So press natin muna yung letter E, press and hold hanggang lumabas yung password natin. Meron kasing protection to, so hindi basta-basta pwedeng mabago yung mga settings. So default password nito ay 1000. So habang nagbi-blink yung first digit, pwede natin pinutin yung up para mag-count ng 1. So 1000 na siya, and then press and hold natin uli yung letter E para mag-save or maka-enter tayo. So once maka-enter tayo, itong Istron meter usually nakaset na talaga sa DEA inverter, yung addressing niya 01, pero make sure ito yung ilalagay talaga natin kasi sa inverter 001 din or 01 ang nakaset doon, so kailangan make sure na naka 001 dito. And then yung baud rate communication speed niya ay 9.6K. So kailangan ito talaga, pero kung hindi yan ang nakaset, for example press and hold natin para mag-blink yan. Kung hindi 9.6 ang nakalagay, for example 4.8K, so long press lang natin to, press and hold hanggang mag-blink ito, and then arrow up or down. Then hanapin natin yung 9.6K or 9600 baud rate. Then press and hold para mag-save. Pag lumabas yung good, meaning na-save na natin. And then set parity. Parity yan set natin none, which is yung hybrid natin ay nakaset ng by default is none. Stop bit, default 1 lang. CT2, ito yung secondary ng current transformer natin. So kailangan kung mag-set tayo ng Istron CT or current transformer, i-match natin kung ano yung gagamitin nating Istron. So for example, meron tayong Istron dito, Istron CT. Kunin lang natin yung camera. Yung rated output, yung 1 ampere, yan yung secondary. And then yung rated input na yung 300 ampere na nakikita natin, yan yung primary. So kailangan isi-set natin to dito sa loob ng configuration ng Istron meter. Hindi lang tayo basta-basta kakabit nito. So nag-auto exit itong ating Istron meter. So kung nag-exit siya, press and hold natin ulit itong letter E. Kailangan natin ulit ipasok yung password and then press and hold ulit. And then nasa loob na tayo ng settings niya.
So down lang natin sa mga naset na natin. CT2 ay nakaset ay 1 ampere kasi yun yung secondary ng CT. And then yung CT1 which is yung primary, yung CT natin ay 300. So kung 600 yan or 800 or 1000 or higher pa, pwede naman natin iset yan. So pe-press and hold natin to. So pag nag-blink yung first digit, para lumipat sa 3 sa second digit, short press lang ng E. Ayan. So for example, hindi siya naka 3, no? Kunyari naka 6 siya, so babalik natin ng 3 para 300, ganyan lang. And then press and hold yung letter E. Ayan. So naka-save na siya. Yung PT1 at PT2, ito yung line voltage na kailangan din natin iset, which is itong 400 na to, naka-default yan sa Y. Kasi kapag mamili ka nitong Eastron meter, naka-default to sa Y. So 3-phase 4-wire yon. So kung open delta tayo or closed delta, ano ba yung line voltage natin? 230 or 220 or even single phase, pwede natin magamit tong Eastron meter. Pwede natin iset to ng 1P2 or 1 phase 2 wire. Pero ngayon 3 phase ito, low voltage, delta. So kailangan natin siya i-set ng 230 volt. So para mabago natin yan, press and hold natin ulit yung letter E na button. So pag nag-blink, so punta tayo ng second digit, short press lang. Yan, lipat na yan. And then baba natin 200 and then lipat naman tayo sa kabilang digit. And then up. And then pag naset na natin, press and hold. And then next natin yung PT2. Ayan, press and hold. And then press and hold para ma-save. So meron na tayong PT2 and then PT1. So dito wala naman tayong babaguhin. Yung set pulse, actually ginagamit yan sa pulse terminal nitong Eastron. Kasi itong Eastron meter, pwede siyang magkaroon ng sarili niyang monitoring through online. Pero yung application dyan na ginagamit, maraming klase, pwede rin customize. Siguro extend nyo na lang yung research doon. No? So malaking advantage din yan kung gusto nyo yung Eastron meter, nababasa niya hanggang 24/7 nagbabasa. Alam naman natin yung mga on-grid natin paggabi ay shutdown na. So itong Eastron meter, pwede nyo itong pag-aralan para magkaroon kayo ng the whole night recording. So even yung nighttime use ng consumption mababasa. And anyways, after dito, set pulse. Dito wala na tayo, ito backlight lang yan. And then system power, for example ito naka-default siya ng 3P4. Kailangan natin siya baguhin ng 3P3. Itong 3P4 ay Y na grid. So 3-phase 4-wire. Ito yung merong neutral reference, no? So kalimitan line to line voltage niyan ay 380 or 400 volt. So kailangan natin itong baguhin. Kailangan natin gawin 3P3. Ayan. So itong 1P3 single phase 3 wire or ito yung mga split phase. Yung single phase 2 wire, ito yung kalimitang ginagamit natin dito sa Manila or sa province. Single phase 2 wire. Itong 3P3 dito sineset yung mga delta, low voltage grid or 3 wire lang talaga. So 3 phase 3 wire.
So press and hold yung letter E para mag-save. And then balikan lang natin yung sa line voltage natin, baka nagbago yun. Alam ko pag binabago yun, nagbabago yun. Tulad dito, nagbago nga. So kailangan make sure na pag set nyo nung system power, yung 3P3, balikan natin tong PT1, PT2. Press and hold. So dapat ito ay at least 230. Press and hold. Then yung PT1 naman, press and hold yung E. Long press, and then short press, and then babaan natin. Short press. And then long press para ma-save. Yan. And then ito okay na to lahat. Then para bumalik sa pinaka main menu or display nya, pinutin lang natin itong UI, voltage, current. So pag lagi natin itong pinipress, marami kasing display dito sa UI. So continue pressing UI, may makikita kang mga iba-ibang parameters na nababasa niya o nare-read. So ito mukhang tama na siya. And then ampere, wala kasi tayong load dahil pinakita lang natin. And then yung neutral niya ay nag 0-0 na. So ito na yung tama. And then dito nababasa yung total harmonic distortion ng voltage at saka current per phase. So yun lang yung configuration. And then dito sa wiring, kapag naka 3P3 tayo, so kailangan natin itong tingnan. Pag 3P3 ka, etong line 1 na to, etong wire na to, galing talaga to sa breaker na line 1. Galing to sa source mismo, sa grid. So hindi naman natin kailangan gamitan ng malaking kawad to or yung wire, kasi pang multiplier niya lang to, reference lang para sa CT, para makuha niya yung power. So kailangan lang niya makakuha ng voltage reference na galing sa L1 na breaker. Hindi ko mapapansin nyo rito yung L2 walang nakalagay, kasi yung L2 kapag naka 3P3 tayo, kailangan natin ilagay dito sa neutral. Yan, tandaan natin yan. Kailangan nasa neutral. And then yung L3, yan talaga yung wire na galing sa breaker na line 3. So yan yung tamang paglagay ng reference voltage para sa monitoring ng e-strom meter. Kasi itong data na to ay galing mismo to sa kaibigan nating taga engineer ng e-strom meter. So mga affiliates niya natin. And then ito namang LA at saka NA, ang ginagawa ko rito, gumagawa na lang ako ng single phase na supply, which is ang nasusupport kasi nito ay hanggang 100 to 277 volts only. So kalimitan na napapansin ko sa installation, gina-jump na lang nila yung LA sa L1 and then NA sa L2. Medyo delikado yon kapag Y setup or 400 volt, kasi kung 380 o 400 hanggang 277 lang to, kaya medyo ingat. So ang ginagawa ko talaga nito, gumagawa kami ng breaker na separate na, talagang single phase lang, para meron ka din chance na pag magre-reset tayo ng whole system, pwede natin i-off to. So pag in-off natin yan, even meron tayong reference voltage ng 3 phase, so
So mawawalan siya ng power. So kung walang nakalagay na line auxiliary at neutral auxiliary dito, wala kang display. So kalimitan ito rin nagiging concern ng mga installer natin na mga hindi pa nakaka-experience mag-install nito. And then additional information kapag naka 3P3 tayo, ganito yung ating wiring, no? So ulitin ko lang, yung L1 talagang nakakonect yan doon sa line 1 ng grid, and then L3 yan din yung nakalagay sa L3 mismo ng grid, at yung L2 naka-blanco dyan. Yung L2 ng grid naka-connect dito sa neutral. And then ang kailangan lang natin gamitin dito ay dalawang CT1 or sa L1 lang at sa L3. Dito kasi may naka-connect na pang gitna or L2, which is ginamit kasi ito sa Y system. Kapag single phase lang ang sinet natin, so isang CT lang dapat ikakabit natin. Yung dito lang, yan yung 1. Ito natin may 1 doon, and then may 2, and then may 3. CT1, CT2, CT3. And then sa RS485, madali lang to eh. So kailangan lang i-follow yung A, B, at saka ground. So dito i-grooming ko na lang to, lalagyan ko siya ng mga ferrule para maayos, hindi yung ganito na pwede magtawid sa kabila. So magkakaproblema tayo. The same din dito, paggawa natin o magawa ko lang ng picture mamaya na naka-grooming siya para maayos yung settings. So yun lang yung settings natin ito. Yung 3P4 napakadali, susundin lang natin yung neutral sa neutral, line 1 sa line 1, line 2 sa line 2, line 2 sa line 3. Napakasimple lang. Tapos set up natin ng 3P4, and then yung line voltage nya dun sa PT1, PT2, gagawin lang natin 400 or 380 kung 380 ang system. So yun lang.